Kayamanan lamang ang serbisyo. Manggagawang Pilipino nasa ibang bansa, taos-puso kami maglilingkod sa inyo. Ito ay pangako sa Diyos at sa tao, hawak kamay kaming mga empleyado. Kahit anong pagsubok sa amin ay lumabo, ipatutupad namin sinumpang tungkulin ang tanggapan ng OWA. Di kayo bibiguin, kaya OWA ang mahal. Ikaw lamang ang tanging tanggapan na maaasahan, na magtatanggol at magsasanggalang sa manggagawang Pilipino, bayaning pinurihan. Ito ay pangako sa Diyos at sa tao, hawak kamay kaming mga empleyado. Kahit anong pagsubok sa amin ay lumago, ipatutupad namin sinumpang tungkulin ang tanggapan ng OWA. Di kayo bibiguin ang tanggapan ng OWA. Di kayo bibiguin. Kasabay ng pagbangon ng bayan, kasamang pag-ibig sa pagbigay ng ginhawa. Dividendo ng Pag-ibig members, 9.3 billion na. Pag-ibig savings nyo, kumita ng 4%. Pag-ibig housing loan, tinaas, 6 million na. Interes sa calamity loan, binawasan. Pinakamababa, habang 100 pesos pa rin ang mandatory monthly contributions nyo. Opo, 13 million members na tayo ngayon. Patunay na naman sa pag-ibig ang pinaghirapan may katuparan. Please release me, let me go, for I don't love you anymore. To waste our lives would be a sin. Release me and let me love again. I have found a new love, dear, and I will always want her near. Her lips are warm while yours are cold. Release me, my darling, let me go.
me and let me love again. Please release me. Can you see? You'd be a fool to cling to me. To live a lie would bring us pain. Release me and let me love again. Ay, eto na naman po tayo sa ating Love Notes and Memories with Miss Ann, go. Okay. Go na daw ngayon. Panghiram mo na ako apelyido sa'yo, Dad, ha? Peace. Please daw. Eto, may babasahin po ako sa ating pagbabalik. Eto na po. Bata pa po, girlfriend ko, bakit po siya amoy matanda na? Para po siyang amoy langis na panis na di ko po alam ang amoy. Di ko po maintindihan ang amoy niya. Ako po ay 16 years old lang po at ang aking pong boyfriend ay 80. Ang aking pong girlfriend ay 18 years old. 3 months pa lang po kami, di ko po matiis ang naaamoy ko sa kanya. Kaya po, iniiwasan ko na siya ngayon. O, bakit mo naman iniiwasan, Lito? Para hanggang maaga, nang di ako masaktan. Marami pa naman po diyang babae. Of course naman, syempre, maraming babae dyan. Maselan po kasi ako sa babae. May maamoy lang po ako, konti, nawawala na po ako ng interest sa kanya. Bakit po kaya siya ganon amoy? May problem po ba siya sa kanyang katawan? Lito, alam mo yan, baka hindi yan naliligo, tsaka hindi siya naglilinis, di ba? Kapag kulang ka sa ligo, maglalangis yung ulo Oo, mo. naglalangis ang ulo mo. Aram ang amoy lola. Oo, amoy lola. Yun nga ang para niyang kuwan. Bata pa daw yung girlfriend niya, is 15 years old. Siya 18. Kulang lang din yan sa linis sa katawan. Linis sa katawan, o baka hindi mo sinashampoo ng matino na mahusay. Bigyan mo kasi ng budget pang shampoo. Oo, ganon, di ba? Dapat may budget yan na pampaganda niya at para siya kuha, di ba? Yung bumango siya. Kahit man lang lotion, regaluhan mo. Ikaw naman talaga. O kaya, Pilan mo siya ng scrub din. I-scrub mo siya. Yung mabango-bango, ang dami naman pang scrub ngayon. Hindi naman katulad tayo nung araw na lahat kung saan-saan kinukuha yung pang-scrub. Pero, alam mo, pag hindi ako naniniwala kasi sa ganyang klaseng amoy Alam mo kung bakit? Kasi ako alam mo bang ang pang-scrub ko is langis with sugar and kalamansi? Bakit ako hindi amoy matanda at ako hindi amoy langis? Alam mo, gustong-gusto ko yan, pinang-i-scrub sa aking face, sa aking neck. Iyan po ang nakatanggal sa neck ko. Para po bang, hindi po ba parang yung butil-butil na parang manok ang leeg mo? Hindi po ganyan ang leeg ko. Oo, yung parang chicken na ganon. Ang nakatanggal po niyan yung langis with sugar and with kalamansi. Hanggang ngayon po, nagaganyan ako, pinapanatili ko pong maganda at madulas ang kutis ko. Madulas po ang kutis ko. Kulang lang talaga siya sa paligo, madam. Kaya nga. Sorry, Bakit nga siya, di ba? Siguro pag naligo, ganun-ganun lang siya. Baka hindi niya. Hindi maayos maligo. Oo, dapat
shampoohin mo yan. Siyempre, kung amoy langis, kung 3 araw kang hindi naligo, di amoy langis ka na nun, di ba? Sus Mariosep naman, maglinis-linis ka naman ng buhok mo. Baka isang ganun lang, tapos na. Hindi ganun ang paglinis. Ay, Diyos Mariosep. At saka isa pa. Baka wala daw shampoo. Baka walang shampoo. Kaya nga, bilhan mo na. Bigyan mo ng budget. At saka yung underarm mo. Yes, Diyos importante. ko, importante yan. Baka alam mo, hindi mo na kailangang magbumili ng napakamahal sa underarm. Alam mo kung ano ang maganda, pinakamaganda? Kuwan lang, tawas lang. Hindi ba may mga Mura buong lang tawas? yan. Yes. May mga buong tawas, 20 pesos lang yon. Ganun mo sa iyong, pagkatapos mo, i-scrub mo sa kilikili mo, and then patuyuin mo. That's it. Kasi ako, hindi ako sanay nag-agaganyan. Sa totoo lang, kaya yung mga kaibigan ko nagtataka sa akin, pag nag-outing kami or may pinupuntahan kami, sila kumpleto ng dala. Ako wala. Wala akong panlinis sa aking behind. Wala akong panlinis sa aking mga ganyan. Alam mo po ba, ang dala ko lang lipstick and eyebrow. Wala na po. Yan lang po. Hindi po kasi ako nagme-makeup. Mapula po talaga ang pisngi ko. Kaya po ako hindi po ako sanay maganyan. Kaya pag po ako namamasyal or out of town, ang dala ko lang po lipstick at saka Johnson. Yan lang po, Johnson, shampoo, conditioner, ayan lang po ang aking, at ang pang-scrub ko po ay, yan nga po, may dala po ako sa isang boteng maliit na coconut oil, at saka babaon po ako ng sugar and calamansi. So, pwede rin yung yung coconut oil, lagyan mo rin siya ng asin. Okay, oo. Pang-scrub mo yon, pero dapat yon kasi meron kasing manipis na balat, masusugat yon. Kaya dapat alam mo din kung ano ang skin type niya. Oo. Yes. Iodized salt is pag kasi minsan pino yon. Pero mas maganda ibababad mo yung rock salt sa katawan mo. Siyempre, ibababad mo yung rock salt. Yan ang ikukuwan mo para nakakatanggal yan ng amoy ng sa loob ng katawan. Ang iba yan naman, lang. yung tubig, ibabad nila yung tawas doon, yung bato na tawas. Baka wala din, makakatanggal ng amoy din. Iyon. Pero alam mo po, minsan sa atin na lang po yan yung ating pong kabahuan minsan, kasi po, hindi natin masyadong nililinis ang ating katawan. Kaya dapat po talaga yan, maglinis tayo ng ating katawan at nang hindi po tayo ganyan palagi. Maglinis-linis pag may time. Oo, pag may time lang po. At saka isa pa po, pag po kasi may amoy tayo at kahit po hindi natin boyfriend, katabi lang po natin at naaamoy po tayo niyan kaya po dapat talaga yan, ilalagay po natin sa tama ang ating pagpapaligo at saka yung ating proper hygiene. Ganun po yan. Yun lang po ang masasabi ko sa iyo. Ganun lang. Eto pa. Nasaan na ba ako? Ito. Alam mo po, Miss Treasure, may girlfriend po akong malaki edad sa akin. Halos 25 years ang tanda ng girlfriend ko sa akin. Kaya lang po, kami magkasama, tinitingnan kami ng tao. Di ko po alam kung bakit kami tinitingnan. Yun po pala, kaya kami tinitingnan ng tao, yung pong damit ng girlfriend ko, biyak po sa harapan. Hindi po namin malaman kung papaanong nasira iyon, at saka nakikita po yung kanyang panty. Ano po kaya ang dapat doon na magandang maipapayo nyo sa kasalanan niya na yon? Baka hindi niya alam na yun may napunit yung napunit yung sa harap, maikli na yung kanyang damit, nabiyak pa sa gitna. Nakita siyempre nakita yung kanyang panty, yung kanyang ang panty niya yung wala talaga, yung maliit.
Para matakpan yung harap, itagilid mo na lang yung kung saan ang punit para doon na lang siya Sa gilid titingin. lang. Sa gilid na Paano lang. kuwan yan? Ano yan? Yung ano tawag doon? Yung bikini or ano tawag doon sa isa? Yung maliit lang? Parang yung string lang. Oo, yung niya. string lang. Oo. Di pa paano kung ganun? Kung dyan mo ilalim. Di wala na siyang... Pero mas importante matakpan yung harap. Ang harap. Yung harapan daw ba? Para ka namang hindi nakakita na nakabikini na babae. Sa Di ba? bagay. Oo, sa bagay. Pero dapat, bago ka umalis sa Check. bahay, i-check mo lahat. Kung sira ba yung iyong damit, kung ano ba yan, ganon. Kasi para hindi ka magkakaproblema pagdating ng araw. Bago kayo lumabas, check mo muna. Check mo muna yung damit. Oo, ganon dapat, di ba? Yun ang aking maipapayo sa'yo. Ako po, Miss Treasure, 29 years old. May boyfriend po ako na byudo at macho. Siya po ay 48 years old. Mayaman at gwapo talaga. Pansinin po siya ng kahit sinong babae. Kaya po ako nagsiselo sa kanya. Mahilig po sa sexy at malaki ang hinaharap. Pag po ako kasama, grabe po talagang tumingin sa babae. Di ko po maintindihan kung ano ang gusto niya. Hindi naman po ako pangit, sexy rin naman po ako. Sana po, pag ako'y kasama niya, hindi na siya tumitingin sa iba. Tama. Nai-insecure po ako nung ganun kasi sa tingin ko po, yung mukha ng babae at saka mukha ko, mas maganda pa po yung mukha ko. 5 taon na po kami, bakit po ganun siya? Ano po ba ang gagawin ko sa kanya para Miss Treasure, hindi na maulit yung kagaguhan niya na ganyan? Kagaguhan. Ano masasabi Pero mo? sa akin, pag magkasama, halimbawa kung sa akin lang yun, magkasama kami ng boyfriend ko. Oo. Tapos, ang mata ng boyfriend ko, yun doon, nakatingin sa iba. Oo. Kasi ang sabi nila, vitamins lang daw yun sa mga mata. Ay, hindi. Oo. Hindi yung Pero vitamins. sa akin, Oo. pag ako kasama mo, ako lang. Kasi Yes. pag natingin ka sa iba, kabastusan na rin sa akin, Oo. walang respeto. Walang Diba? Walang para mong hindi respeto. nire-respeto yung babae nung Yes. ganon, di ba? Ayoko rin ng ganon, bakit ka nakatingin doon sa iba? Bakit? Ano ba tingin mo sa akin? Yun nga sinabi niya, kung titingnan naman daw, mas maganda pa itsura diba? niya. Mm-mm. Ano tinitingnan ng boyfriend niya? Napaka-cute-cute lang yun. Nagpapa-cute-cute lang sa kanya. Nagpa-cute-cute, nagpapapansin. Nagpapapansin. Ganon. Yun sabi ni Miss Go, nagpapapansin lang daw yon, no? Eto. Ito po ang kwento ni Christy. Chris, ano ito? Chris. Ano ba ang Chris? Lalaki o babae? Girlfriend ko po, Miss Treasure. Lalaki to. Talaga po yatang ganon kabaho na ang kanyang singaw ng buhok. Bata pa po siya, 18 years old, pero amoy talaba. Meron bang amoy talaba na buhok? Hindi ko na lang po malamang at hindi ko po alam kung saan ang gagaling yung amoy niya sa buhok niya. Hinihimas-himas ko po hanggang nga po ibaba, inaamoy ko po yung dulo-dulo ng buhok niya. Para pong ang iba po talaga ang amoy ko po, para po bang nagkuha ng talaba na hindi ko po maintindihan kung saan siya sumisingaw sa katawan niya. Bakit po kaya pinapawisan pa siya ng malamig? May pawis ba ng malamig na bukol-bukol? Ganun po. May sakit po ba siya, Miss Treasure? Ano? Hindi ko rin bakit ganun yung kanyang... Ang ulo niya mabaho. Baka may kuto. Kuto. Pero amoy talaba. May amoy ba talaba? Ano ba amoy ng talaba? Hindi ko rin alam eh. Hindi ako nakain ng ganyan, yung talaba. Hindi ka kumakain ng talaba. Hindi, ang kuha niya, amoy talaba raw ang kanyang Shell? Oo. Ano ba amoy ng talaba? Hindi ba mabangaw naman ang talaba? O Amoy pag yung dagat. mabaho yung... Di ba talaba? Amoy Hindi, dagat. ganon. O baka pag mabaho yung talaba, ganon ang amoy ng buhok niya. Di ba? Pag bulok? Pagbulok na. Oo. Ang baho niya. Di ba?
Baho kaya nun, kung talaba. Siguro may sugat-sugat ang ulo. Ayun nga. Kaya ganun. Iyon, Yung Christy. anit niya, baka may diferensya doon kayo nangangamoy. Ayun, sabi ni Miss Check Go, mo yung anit niya. baka daw yung anit mo, may sugat. I-check mo yung anit mo. Baka sa bagay, tama rin, ba't amoy talaba yung iyong buhok? Di, siyempre, nakaamoy na ako ng bulok na talaba. Di, napakabaho talaga nun. Diba? Papaano ang gagawin natin nun kung ganyan talaga amoy ng iyong, hindi ka talaga makakatagal nun. Pag amoy ng sus, Maria Josep. Kung hindi ka makatiis, di sabihan mo siya para maalaman din niya kung ano yung naaamoy niya sa iyo. Diba? Sige. At sana na may nalalaman kayo sa aming pinapayo sa inyo sa mga sulat ninyo. Okay? Yoli from Cainta. Yung asawa ko po masakit na may sakit na nakakahawa. Nahawa po siya sa abroad. Siya po ay seaman. Di ko po alam kung paano ko siya alagaan. Bukol-bukol po yung kanyang buong katawan. Ano po ba ang bukol-bukol na katawan? Hindi po ba yun nakakahawa? AIDS po ba yun? O anong klase? Bukol-bukol po na malalaki pero hindi po siya movable. Hindi po ba, Miss Treasure, pag hindi movable, parang cancerous po yun. Ano po ba? Ano po kaya yun? Ang masasabi ko lang, pag ang bukol ay hindi movable, ay iyon po kasi para po kasing cancerous talaga yon. Dapat po kasi movable yung umuwi. Pero bakit po napakaraming bukol? Maraming bukol bukol-bukol lahat ng buong katawan niya. Pero naka-stay lang. Meron siyang bukol sa likod, meron siyang bukol sa mukha, bukol sa ganito, sa leeg. Hindi naman siya movable. Puro bukol. Tinatanong niya kung AIDS yun. Ay, alam mo po, hindi yan AIDS. Ang AIDS po, walang bukol na ganon. At saka ang AIDS mo, hindi mo po malalaman kung AIDS yan. Magugulat ka na lang po yan pag AIDS yan. Pag ikaw po yan po kasi ang symptoms yan manlalata ka, mahihilo ka palagi, at saka isa pa po, mangangayayat ka, at saka po palagi ka pong sasalinan ka po ng dugo niyan At saka po, may pneumonia ka, yung ganon. Kaya hindi po ako naniniwala na AIDS yan sinasabi mo. Di ba? Ano ba makukuha mo? Sa palagay ko rin po. Hindi AIDS, Kaya nga, kasi bukol na malalaki na hindi nagmo-move. Hindi yun malignant. Hindi. Magpa-check up na lang. Malignant siguro yon kasi yung kasing dapat kasi movable Yun ang kuwan Kaya lang, bakit madami? Dumadami. Sus Maria Josep, dumami. Nadaan na ba sila ng check-up? Pa-check up muna para malaman din kaya natin. nga Pero si Iman yung asawa niya. Bakit ganun? Malilikot ang seaman daw, sabi. Totoo yan. Agree ka? Kahit hindi natin nalalaman, hindi naman sorry po, pero halos lahat po kasi kaya po, siyempre kung saan malalayo kayo sa asawa nyo, hindi po ba? Pero dapat po, sa inyo po, mag-ingat po kayo. Pwede naman po kayong magtingin-tingin na lang o sarili-sarili na lang po. Marami naman pong nabibiling mga gadget, di po ba? Ganun lang po yun. Kung hindi po nyo alam yung mga ganyan, sabihin po nyo sa akin at i-order ko kayo sa abroad. Idaan na lang sa gadget. Hindi po ba? Kesa naman po sa magkasakit kayo. Tsaka, di po ba? tapos gagamit siya sa asawa niya. Kawawa naman yung asawa niya, di ba? Mahirap po yun. Yan lang po ang masasabi ko sa iyo. Yan po. Ano po? Sana po naintindihan po nyo. Yung dapat ninyong malaman. Boyfriend ko po, 21 years old. Pero ako po ay 45. Babae itong 45. Teka. Sino itong 45? Tita. Ay, tita. Tita, 45 ka. Masyado pong malaki ang agwat ko sa aming edad. Oo, talaga naman.
mahirap po pala ang bata na boyfriend. Walang sariling pag-iisip. At ang hilig naman po. Ano po? Okay lang po ba sa akin kung gusto niyang tulungan man lang po niya ako sa business. Kasi po may business ako, hindi man lang po makahala-hala rin sa akin. Wala pong alam kundi humiga at matulog at kung saan-saan ang gagawin namin palagi. Basta po't umulan na, ihiga na po siya sa taas. Ano naman po ang mangyayari sa amin dalawa? Mukha naman po akong sa bagay po, 45 years old is okay pa po. Kaya lang po, siya po sobra. Wala na po kaming ginawa kundi magganyan ng magganyan. Ano pong gagawin namin? Sus. Ano masasabi? Hindi talagang maganda kasi pag ikaw babae, parang ayoko, pag may karelasyon ako lang nagdadala sa isang relasyon. Di ba? Ayoko nang ganun. Mahirap yun, Mahirap. Totoo yun. Kaya lang, napakabata ng iyong boyfriend. Diyos ko. Anak mo na rin yan. Halos anak mo na yan. Kasi alam mo, yung ganyang lalaki, kuha niyan mahilig talaga pa yan. Bata pa Bata pa. Diyos ko, kung ako ikaw, wag ka munang maganyan para ayusin mo muna yung buhay mo. Matanda ka na. Kung ako ikaw, pahanapin mo na lang siya ng sariling girlfriend niya. Para tayo ay gumanda rin kayo ang inyong isip. Yung isip po ninyo ang pagbutihin mo para po malaman mo kung ano yung dapat sa iyo. Allen, mag-music tayo na I Honestly Love You. Matatapos ako na ito. Diba? Ganun lang. Maybe I hang around here a little more than I should. We both know I got somewhere else to go. But I got something to tell you that I never thought I would. But I believe you really ought to know.
both were born in another place and time. Some might be ending in a kiss. If they are with yours and here with mine, so I guess we'll just be leaving it at this. I love you. I honestly love you. I honestly love you. Kahit saan panig ng mundo, ang OWA ay laging kasama nyo. Mga kamay na kalahal, kupin kayo, kahit na anong oras, maaasahan nyo. Di malingana, lahat ng sakuna, magampanan lamang ang serbisyo. Manggagawang Pilipino nasa ibang bansa, taos-puso kami maglilingkod sa inyo. Ito ay pangako sa Diyos at sa tao, hawak kamay kaming mga empleyado. Kahit anong pagsubok sa amin ay lumako, ipatutupad namin sinumpang tungkulin ang tanggapan ng OWA. Di kayo bibiguin, kaya OWA ang mahal, ikaw lamang ang tanging tanggapan na mahasay, na magtatanggol at magsasanggalang sa manggagawang Pilipino, bayaning Pinoringan. Ito ay pangako sa Diyos at sa tao, hawak kamay kaming mga empleyado. Kahit anong pagsubok sa amin ay lumako, ipatutupad namin sinumpang tungkulin ang tanggapan ng OWA. Di kayo bibiguin, ang tanggapan ng OWA. Di kayo bibiguin. Kasabay ng pagbangon ng bayan, kasamang pag-ibig sa pagbigay ng ginhawa. Dividendo ng Pag-ibig members, 9.3 billion na. Pag-ibig savings nyo, kumita ng 4%. Pag-ibig housing loan,
tinaas, 6 million na. Interes sa calamity loan, binawasan. Pinakamababa, habang 100 pesos pa rin ang mandatory monthly contributions nyo. Opo, 30 million members na tayo ngayon. Patunay na naman sa pag-ibig ang pinaghirapan may katuparan. For your kisses and the tears I shed for you. 50 tears for every kiss, dear, for love that wasn't true. Oh, I bought so many kisses when I didn't know the kind, but the time has come to pay you for the love that I have lost. 50 tears for every kiss, dear. Oh, the price was high, it's true. I've shed a million more, dear, for only one more kiss from you. Yes, I'm paying for your kisses, and I'll pay with all my heart. 50 tears for every kiss, dear, that fell apart. Yes, I'm paying for your kisses, and I'll pay with all my heart. 50 tears for every kiss, dear, for a love that fell apart. For a love that fell apart. Magbabalik na naman po tayo sa ating malapit na naman po tayo. 16 minutes na lang po bago tayo magtapos. At meron po tayong babasahin eto po si Miss Treasure and then Miss Go. Apo. Gusto ko po, girlfriend ko po mahilig sa mga lalaki. Gusto po palaging kasama barkada ang lalaki. Ayoko po siya na ganon ugali. May kalikutan na po siya at sa simula pa lang po ng aming mag-boyfriend, napansin ko na po na mahilig siya sa lalaki. Kahit sino pong lalaki, hinahalikan niya at nakaakap. Hindi ko po alam kung paano yumakap siya. At yung halik po niya, hindi po, para pong nabasagwaan ako. At hindi po iyon halik ng friend. Hindi po, kung iyon po ay yung mga nakita kong halik na yon, friends lang niya, ako rin po ba kung humalik paano po yun? Yung halik na ganon? Hindi po ako naniniwala sa ganong klaseng halik niya. Ano po ba talaga yan? Makati po ba talaga siya? Ano masasabi mo? Wala namang sinasabi dyan na yung make love. Wala naman, halik lang yun. Yes. Oo. Pero ang daming lalaki, puro lalaki. Yun, yung talagang pinadikit-dikit. Oo. Alam mo, meron kasing ganun yung mag-boyfriend na halik na ganire,
gusto niya, ba't daw lahat ng lalaki hinalikan na? Anong klaseng halik? Nakukuha ba siya sa halik ng paano klaseng halik? Paano yung halik na ganon? Ganon Sa kanya lang siguro wala lang yun, no? Pero yung sa lalaki na yan, binibigyan niya siguro ng kahulugan yung ganong klaseng halik case ng kanyang girlfriend. Ganon. Baka minamasama lang niya. Ganon ba? Yun lang, idea ko lang. Oo, sa bagay. Kanya-kanya naman tayong ideya eh. Pero yung kasi pag inismak ka dito sa face, okay lang yan. Pag kinisan ka sa lips, hindi okay yan. Iba na yun. Pag kinisan ka dito sa forehead, okay lang yan. Respect. Oo, respect. That is respect, di ba? Pag minanuhan ka, kinisan ka, that is also a respect. Di ba? Pero, pag ikaw ay hinalikan sa batok, that is good. Di ba? Iba na yun, di ba? I don't know na yun pero, okay yun. Sa akin, Nabanggit okay ba niya yun. dyan kung saan nahalik yung girlfriend niya? Kahit daw saan, hinahalikan yung girlfriend niya. Huh? Bakit ano yung kamalian doon? Yun yung sinasabi niya. Ayaw niya nung gano'n, nung lalaki. Hindi, pagsabihan na lang niya. Kaya nga, pagsabihan na lang niya na huwag siyang maghahalik ng gano'n. Ba't gano'n siyang maghalik? Diba? Sobra kang maghalik. Oo, sobrang. Nagsiselos ako. Oo. Yun nga. Diyos ko, halik lang ba naman? Nagsiselos pa. Bagay. Ganyan din ako. Basta halik lang. Sa nakikita mo, halik lang. Okay lang. Pero pag, minsan-minsan, pag may Kasi may time, halik pagsabihan. kasi na. Oo. Lips. Pwede naman ganun lang. Baka mamaya kasi pag lips mo na gumanon yung lalaki, nagkuha na. Nakakuha ng kana. Pag yung wari, dito kahalikan. Gumanon yung lalaki, di sa lips na kayo naghalikan nun. Boyfriend, kaibigan mo lang yon. Hindi maganda talaga yon. Diba? Miss Treasure, boyfriend ko po, walang kakwenta-kwenta. Mahirap po siyang mahalin. Di ko po alam ang gusto niya. Baliw na po yata ang boyfriend ko. Nasira ng utak sa mga dinadala niyang babae. Wala pa din nakuhang nagustuhan niya. Ano po kaya ang gusto ng boyfriend ko? Kalapati? Mahirap po talaga ang tangang mahilig sa kung sino-sino. Babae. Kahit saan po, butas lahat. Kaya po kung nilagyan niya ng butas sa nakuwan sa kanyang pisngi, ang pisngi po niya ay nagkabutas, iyon din po, okay din po yun sa kanyang butas na yon. Ano po kaya ang masasabi mo sa kanya? Sa lahat ng klaseng butas. Alam mo po yung mga butas na yan, butas-butasan lang po yan. Lagyan mo po, siyempre po, hindi po ba, may butas tayo sa tenga, may butas tayo sa ilong, may butas tayo sa lahat ng bagay, sa ibaba may butas tayo. Hindi ko po alam kung saan butas ang sinasabi mo. Pwede rin po sa kilikili nyo ilagay, yung kabutasan ninyo. Kung mabutas po yung kilikili nyo, yun na po ang hindi ko maintindihan. Kung baka po dadali na kayo sa hospital niyan pag ang kilikili po niyo nabutas. Magugulat po tayo pag nabutas yung kilikili mo. Kaya yung boyfriend mo, wag mo na lang siyang pansinin sa lahat ng klaseng butas niya na sinasabi. Ganun lang yun. Na nagpapapansin lang yan sa'yo. Alam mo yun? Hindi yan maganda para sa'yo. Eto pa. Yung boyfriend ko po, yung boyfriend ko po, masyadong mayabang. Wala naman pong pera. Ni 500, di ako mabigyan. Ano po kaya ang ipande-date namin kung wala akong pera sa susunod na araw? Bakit ikaw ang magbibigay ng pera? At ikaw ang bibigyan ng boyfriend mo? Gusto daw po niya
na magpunta kami at mamasyal po kami sa malamig na lugar. Masyado daw po seloso. Tawag ng tawag sa kanya kahit gabi na para i-check siya kung nasa bahay na. At ayaw daw po siyang palabasin. O bakit anong oras ka ba dumating? Ang hirap yata ng maging asawa yung ganyan. Di po ba, Miss Treasure? Ano po ba ang masasabi mo sa ganyang klaseng boyfriend? Pag kami nag-asawa, wala na pong mangyayari sa amin, kundi mag-away kami at mag-away. Ano masasabi mo dyan? Ganun na nga po. Oo. Yan na yan. Siya bang magagastos? Oo, kaya nga lalabas eh. sila? Oo, siya yung gumagastos. Anong gagawin niya? Kasi siya yung may pera. Iwasan mo na. Di ba? Kasi kung maging kayo talaga, sakit na rin sa ulo yan. Oo. At Sakit ang ulo mo niyan. tsaka hindi. Baka batugan pa yan. Wala Oo. nga siya trabaho. Ikaw pinagpagastos, di ba? Oo. Tsaka hindi. Paano kayo kung magkaanak kayo, paano? Ano ang, di ba? Ano Siya na? pa rin ang gagastos, hindi yung lalaki. Siya may pera eh. Oo, sa kanya ang pera, di ba? Kaya, ganyan na lang ang gawin mo. Ha? Eto. Ano po ba, Miss Treasure, ang masasabi mo sa taong nagkakagusto sa'yo na ayaw naman magsalita? Ano naman yun? Nagkakagusto sa'yo pero ayaw namang magsalita. Tao po ba siya? Aba, malalaman mo naman kung tao yun. Siyempre, malay ko yung kung tao yun, di ba? Kasi malalaman mo yon kung estatwa yun, kung tunay ba yun na tao, di ba? Kaya hindi mo kami po pwedeng matanong kung bakit gano'n. Pero may torpe po talaga lalaki na hindi po siya nakakapagsalita sa harapan mo. Pero pag ang lalaki po ay hindi nagsasalita pag nakita ka, alam mo po, napipipi siya, mahal ka po nun, meron yung pagnanasa sa'yo, meron po yung love sa iyo kahit konti. Nahihiya po siya sa'yo, di ba? Anong masasabi mo yon? Ganun na nga po. Di ba? Ikaw na lang magsalita. Di Unahan mo siyang magsalita. Oo, ganon. Kasi nga mahihain siya. Oo, Torpe. nahihiyain siya, di ba? Yun. Yun ang masasabi. Yun ang sabi ni Miss Ago, no? Eto pa, Miss Treasure, mahirap po pala ang boyfriend na walang alam kundi ganon. Kaya po ako nakipag-break sa kanya. Pagod na pagod po ako sa maghapon. Bakit po kaya ganon siya? Walang katapusan? Umuuwi pa po yan ng tanghali para lang po ganon. Mangyari yan. Ay, naku po, nakakasawa na po. Ano po ba ang masasabi mo sa akin? Baka po pagdating ng araw at nag-asawa na kami, hindi na po ako makatayo. Ano masasabi mo? Para naman siyang addict. Para siyang addict. Adik ba yung ganun? Or masyado siyang... Addict talaga siya ng ganun. Adik lang. Adik lang siya. Ito, biruin mo, uuwi pa para mag-ganun lang. Oo. Addict talaga siya doon. Kaya umuwi pa sa tanghali para lang siya mag-ganun. Ano ba yun? Meron bang ganun? Baka naman, Miss Gokuan, malapit ang bahay sa kanila. Hindi kaya ganun? Kung walking distance lang. Pero kung hanggang maghapon sila Hanggang maghapon, ako po, Sus Maria Josep. Ano ba yan? Ay, nako. Sige, mag-music nga muna tayo. Malapit na po tayong magtapos. Love is all that matters. Music lang po tayo.
we'd just begun to live. White lace and promises, a kiss for luck and we're on our way. We've only begun. Before the rising sun we fly. So many roads to choose. We start out walking and learn to run. Just begun. Sharing horizons that are new to us, watching the signs along the way, talking it over, just the two of us, working together day to day, together. And when the evening comes, we smile. So much of life ahead. We'll find a place where there's room to grow. And yes, we've just begun. Sharing horizons that are new to us, watching the signs along the way, talking it over, just the two of us, working together day to day, together, together. And when the evening comes, we smile. So much of life ahead. We'll find a place where there's room to grow. And yes, we've just begun. We'll be back. Tapos na po tayo sa ating Love Notes and Memories. At sa isang Thursday na naman po, ayan, magkikita-kita na naman po tayo. At nagpapasalamat po ako kay Miss Ango. At nandirito po siya. At kay sinamahan. Sa susunod po uli, nandirito po uli yan. Yung po kapatid dyan. Sila po dalawa. Para po maibigay nila yung kanilang mga sa pag-ibig, yung kanilang memories and notes, love notes, yung mga love notes po nila para po nila masabi. At saka isa pa po, maraming salamat po sa kakampi manager, si Mafe Nicodemus, kay Rizal at Risa Nicodemus, Secretary Ami Amar at technician, ang aming technician at gwapo na si Allen. Thank you, Allen. Thank you. Ayan. Ito po, babati po si panghuling bati po si Miss Go. Ano ba, binabati ko po dyan ang kapatid ko. Hi, Dad. Pauwi na kami. Tapos na po kami. Okay. At salamat kay Miss Treasure. Ay, thank you rin. Okay, thank you rin. Thank you. Bye. Bye-bye. Love you. Bye. When you're down and trouble and you need a helping hand and nothing is going right. Close your eyes and think of me, and soon I will be there.
even your darkest night. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running. Oh yeah, babe, to see you again. Winter, spring, summer or fall, all you got to do is call, and I'll be there. Yeah, yeah, yeah. You've got a friend. If the sky above you should turn dark and full of clouds, and that old north wind should begin to blow, keep your head together and call my name out loud now. Soon I'll be knocking upon your door. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running. Oh yes, I will see you again. Winter, spring, summer or fall, yeah. All you got to do is call, and I'll be there. Yeah, yeah, yeah. Hey, ain't it good to know that you've got a friend? People can be so cold, they'll hurt you and desert you. Well, they'll take your soul if you let them. Oh yeah, but don't you let them. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you again. Oh babe, don't you know about winter, spring, summer or fall? Hey now, all you've got to do is call. Lord, I'll be there, yes I will. You've got a friend. You've got a friend, yeah. Ain't it good to know you got a friend? Ain't it good to